Ngayong araw, samahan niyo ulit ako mga kabakeks na magluto, maglinis, maglaba, magpaligo, magpatulog ng bakokong at bakekang. In short, katulong for a day mga kabakeks. Cheers! At ayan nga mga kabakeks, maaga kong sinimula ng aking labahin para sana kahit paano maaga akong matapos for today's video. Kaya naman mga kabakek, samahan nyo nga ako kung matatapos ko nga ba tong kakaunti kong labahin o hindi. Ito nga lang ang lahat ng aking labahin mga kabakeks, kaya nga ang lakas ng loob ko na sabihin na talagang matatapos ko ang aking labahin ng maaga. At oo nga pala mga kabakeks, yan nga pala yung washing machine na dati kong ginagamit. Yan yung washing machine namin na nasira. At yung ginagamit ko pong washing machine ngayon, kay mami ko yun, hinihiram ko nga lang. At sooner, sana makapili na ulit ako ng sariling sa amin. At yan nga mga kabakeks, nagwalis-walis nga muna ako dyan sa likod bahay namin para kahit paano medyo maganda-ganda nga at maaliwalas ang paligid habang naglalaba ako ng mga damit. At sa mga oras nga pala niyan mga kabakeks, natutulog si Bibi Bakekang, kaya naman nakakapagwalis ako sa paligid at nakakakilos ako ng maayos. Alam nyo naman, kapag natutulog si Bibi Bakekang, sinasamantala ko talaga para naman nagagawa ko yung ibang gawain dito sa bahay. Dahil kadalasan nga kapag gising si Bibi Bakekang ay hindi na ako makakilos na maayos. Lalo na kapag may sumpong si Bibi Bakekang na halos ayaw samahan yung iba, ayaw sumama kay mami niya, lalong ayaw sumama sa mga tita niya. Kaya naman yung mga gawain ko sa bahay naiipon, kadalasan hindi ko pa matapos sa isang buong araw. Kaya naman kapag nakakahanap ako ng pagkakataon talaga naman binibilisan ko yung kilos ko para lang matapos ako sa mga gawain ko. At syempre, para pag natapos ako sa mga gawain ko, sila naman yung aasikasuhin ko. Madalas nga napapabayaan ko na si Kuya Bako kung minsan hindi ko na napapakain sa tamang oras. Kaya naman pag andito talaga si Mr. mga kabakeks, tinutulungan niya ako sa mga gawain bahay or ginagawa niya na yung ibang gawain bahay para kahit papaano makabawas sa gawain ko. Mabalik na nga tayo dito sa gawain ko mga kabakeks. Sa mga oras ka na yan tanghali na, kaya nga naman nagluto na ako ng inihaw na talong para maitorta ko na din at pananghalian namin ni Kuya Bakokong. Dito na nga din ako nagluto sa loob ng bahay dahil nagmamadali na nga ako dahil si Kuya Bakokong ay nagugutom na nga daw. Dahil alas 12 pasado na nga din ng mga oras na yan, kaya naman nag-asikaso na din talaga ako ng aming makakain. At matapos ko nga din magluto dyan mga kabakeks, kumain na nga din kami agad at hindi ko na nga lang din nabidyohan dahil aasikasuhin ko pa ang Bibi Bakekang natin. At pagkatapos nga din namin kumain mga kabakeks, pinaliguan ko na nga din tong Bibi Bakekang natin dahil nga uungot-ungot na nga at alam kong init na nga din yan at inaantok na din yan sa mga oras na yan. At si Kuya Bakokong naman pinauna ko na nga din maligo para sabay ko na nga silang patutulugin dalawa. At tingnan nyo nga ang Bibi Bakekang natin dyan, diding-didi na nga siya sa akin dyan, kaya naman pinadede ko na nga siya at para makatulog na din at makabalik na ako sa aking labahin. And after 1,000 million years mga kabakeks nakatulog ka din tong magkapatid na to. Uy, ang tagal naman. Matagal talaga mga kabakeks dahil kulang 2 oras ko yata pinatulog ang Bibi Bakekang natin. Kaya naman anong oras na din ako nakabalik dito sa aking labahin at nakalimutan ko pa nga itong isda na dapat ko nga lilinisin pala. Alas 12 ko kinuha kila tita ang isda na to dahil galing to sa tita ko at binigay ng pinsan ko dahil nagbakaw siya at marami siyang nahingi. Pero anong oras ko na nga nalinis? Alas 3 na yata ng mga oras na yan. O diba, apakatagal ko talagang pinatulog sila Bibi Bakekang. Pero si Kuya Bakokong mabilis ko napatulog. Si Bibi Bakekang ko talaga ang napakatagal patulugin kahit kailan. Tapos pag nakatulog at pag umalis ako magigising agad. Wala pang isang oras gising na agad. Yung tipong alas 12 ko pinapatulog, alas 2 na makakatulog. Tapos alas 3 magigising. Ang ending magkasama pa rin kaming dalawa. At tingnan nyo naman ang aking hugasin tambak pa din at hindi ko pa nga mahugas-hugasan dahil nga gising si Bibi Bakekang natin ng mga oras na yan. Kaya naman for the paspas talaga ako sa mga gawain at pagluluto ko dahil papasok nga si Mr. Bakokong mamayang gabi. Kaya naman tong niluluto kong isda na to nilagyan ko na nga lang muna ng mga seasonings para ibabad at mamaya ko na nga lang din lutuin. At tingnan nyo naman, ayan nga at nagising na nga lang din lahat-lahat si Mr. Bakokong hindi pa nga din ako natatapos sa aking labahin. At ng mga oras na nga na yan alas 4 na, kaya ayan for the luto na rin si Mr. Bakokong. Tinulungan niya na din ako magluto at magprito ng isda at habang karga-karga niya si Bibi Bakekang. At si Mr. pa nga nag-aalala nga sa aking labahin sabi ko nga sa kanya, hayaan mo na, pwede ka ako
ko maglaba mamayang gabi. Kaya ayun, ito na lang muna yung inuna ko yung mga lutuin ko. Sa totoo lang, habang nagluluto din ako dyan, ikinarga ko na nga din si Baby Bakekang dahil si Mr. Bakokong ay kakain pa nga at maliligo dahil may pasok pa nga siya. Dahil hindi ko din naman kasi maibigay si Baby Bakekang sa kabila dahil si Mami ay masama ang pakiramdam. Kaya ayan, sariling sikap muna kami for today's video. At habang nagluluto ako ay karga-karga ko si Baby Bakekang. At yan nga palang niluluto ko mga kabakeks ay ulam namin yan ni Kuya Bakokong. At ganyan nga luto ang ginawa ko para si Kuya Bakokong ay hindi mahirapan sa paghihimay ng isda. At tingnan nyo naman nang makaluto ako, ang Kuya Bakokong ko ay sarap na sarap sa kanyang kinakain. I like it. You like it? Yes, you like? O diba, sarap na sarap ang Kuya Bakokong ko sa lutong ginawa ko sa isda. At hindi lang siya, ang sarap na sarap dyan, pati yung dalawa niyang pinsan. At ang ending, hindi ko natapos ang aking labahin mga kabakeks. Huwag kayo mag-alala mga kabakeks, umasa din ako na natapos ko ang aking labahin. At hanggang dito na lang tayo mga kabakeks. Bye!